Awit ng ating Panginoon. Magsiluhod po tayong lahat bilang paggalang sa ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa bawat araw, pinasisilay niya kung anong nagagawa niya at magagawa niya pa. Maging gabi man, kung dadamhin lamang siya, walang tugot ang pagkalinga at pagmamahal niya. Kaya't kung ang tao'y hindi nga tutugot sa pag-ibig, hindi siya manghihinawang, dumamay, gumabay sa kapwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang mga lingkod, nagsisikap na ang kanilang nakamtan ay may bahagi sa kanilang kapwa. Ang natutunan nila may bahagi sa kanilang kapwa. Ang nadama nila ay maibahagi sa kanilang kapwa. Ang magagawa nila ay magawa sa kanilang kapwa. Yaon ang mga lingkod na nagmimiting maging ganap at maging kalugod-lugod sa Ama. Subalit, ang pagiging lingkod kung magkamisan may dumaranas at pagdaranasan ay iba't ibang mga kaganapan na kung hindi sa kalooban ng Ama na paghahariin niya sa kalooban ng bawat isa, sadyangang kung nahihirapan ka na bilang tao'y susuko ka. Ngunit nang dahil ang pandama mo'y inibat na ay iba, yaon ang nagbibigay sigla, tatagtapang sa mga anak na hinirang niya. At yaon na nga ang pawang katotohanan. Ikaw, kayo, sinumang mga lingkod, ang nais ay magpalakas ng kapwa-tao. Hindi magbigay kahinaan at paghukutan ng kahinaan, kundi paghugutan ng lakas. Kaya nga't ang bawat naglilingkod na nagkaisa
at pinagkakaisa ng Ama. Ang nalalayon nila't nilalayon ay kung paano makatupad, makatalima sa Kanya. Ngunit sa kabila man ng nais ng mga isa at nagkakaisa sa layunin niya, sadyang kung magkamisan may nakalihis na tuntunin ng iba na di maabot ang layunin nila. Kaya naman ito ang pinakikibakahan ng mga lingkod na nagpapakatotoo tapat kung papaano pakikitunguhan ang mga anak ng Ama na kaisa niya dapat at marapat. Ngunit nang dahil magkaiba ng isip at damdamin, hindi nga magkakaisa at nagkakaisa ang hindi magkatulad ang saloobin. Mga minamahal, sadyang ang ganyan ang buhay. Ang lahat ay minamarapat ng Amang mabuksan at makaunawa, ngunit hindi lahat ay nakakaunawa at nabubuksan. Kaya't ang bawat nabuksan at nakakaunawa, may pangunawa silang lumalawak, mayroon silang malawak na unawa. Kaya't kung papaano ang nagkakaisa sa malawak na pangunawa at pinag-iisa nila ang kalooban ng Ama, naroroon ang damayan, pagmamahalan at pagkakaisa sa mabuting layon niya. Kaya't ang lahat ng kapatiran na nagkakaisa sa pagiging isang matapat na anak ng Ama, nagmamahalan kapwa sila. Nawa nga, bilang kaisa at magkakaisa sa layunin ng Ama, mapadama nyo ang pag-ibig sa bawat isa. Dahil iyan at yan ang patotoo na kaisa kayo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ang mga lingkod na naglilingkod at patuloy na naglilingkod pa, may mga buhay na patotoo sila. May mga pangyayari sa buhay nila na kaiba sa mga hindi naglilingkod. Kaya't kung masusuri mo sa panahon ngayon at tunay na bibigyan ka ng Ama na pagsuri at panguri, maunawaan mo ang bawat pinatutupad niya sa iyo. Sapagkat wala namang mangyayari o magaganap sa buhay mo na sa paglilingkod mo'y ginawa mo ang marapat, tinupad mo ang dapat, sinunod mo siyang ganap. Ngunit bakit may pagkakamali pa? May nagkakamali pa sa pananaw ng tao'y ikaw baga ay narurusahan, naparurusahan, ngunit sa pandama at pagkilala mo sa Ama at pagbibigay niya ng unawa, ito'y pagpapatibay, pagpapatatag sa mga anak niya. Napakasimple pa kapag dumanas ka ng kinulang ka sa salapi. Napakasimple pa kapag dumanas ka ng kinulang ka sa bagay. Kung ibabase mo ang buhay mo na ikaw ay mabulag. Kaya, kung papaano ang mga pinatapang at pinalakas ang loob para maglingkod, kapag napabatid ng Ama, anak, ang dinaranas mo'y hindi pa kapantay ng dinaranas ng anak ko, lalakas ang loob mo, tatapang ang loob mo, tatatag ang loob mo. Ngunit bilang tao kung magkamisan, dumaratal ang ikay lumuha, ikaw ay malumbay, ngunit hindi na pananaig ang luha mo, hindi nananaig ang lumbay mo dahil sa Ama mong tinanggap ng puso mo. Yaon na nga ang sinasabing kapag nawala na ang pag-ibig mo sa ginugusto mo at ninanasa mong gawin para sa Ama, hindi mo namimitiing gawin ito tulad ng pag-ibig mo na maglingkod sa kapwa-tao. Tulad ng pag-ibig mo sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Tulad ng pag-ibig mo na binuhay niya para gawin mo ang bagay na mahirap para sa iyo, ngunit dahil alam mong siya'y kasama mo at kapiling ng Espiritu niya, ang pag-ibig mo sa Kanya ang nag-uudyok upang talimahin at sundin mo ang bawat araw na pagtalimang maglingkod ka. Kaya't ang iba't ibang mga kaganapan na sinusuong ng mga lingkod
hindi naunawaan at di maunawaan ng mga hindi lingkod, na mga totoong lingkod, nagkakaunawaan, nag-uunawaan. Subalit kapwa man kayo lingkod, kung hindi ninyo naunawaan ang kapwa nyo lingkod sa ginagampanan nilang kaiba sa inyong ginagawa, sadyang ang hindi magkakaunawaan ang bawat isa. Kaya nga't inyong pagnilayan kung papaano ng panahon na yaon, ang daming ginamit ng Ama. Simulan natin ang paggamit niya kay Noe. Kung papaano si Noe ay pinabalangkas niya at pinabuo niya ng isang daong na pinagtawanan, hinamak, kinutya't hindi pinaniwalaan. Ngunit nang makita na ipatupad na ng Ama ang sinasabing niya, wala nang magawa sila sapagkat nilalamon na sila ng baha. Nang maatasan nitong si Abraham na kung papaano ang paghahayo kahit tiyanda ko, maraming pinakibakahan si Abraham. Si Abraham, naroong ang kanyang kabiyak ng puso'y naging asawa ng iba dahil sa takot na siya ay patayin. Ang daming ang hirap na pinagdaanan ng kanyang anak bago ito tinamasa at natupad ang pagiging isang magulang. Halos sa kanyang dinanas, masasabi ng hindi katauhan na taglay ay espiritu, wala nang kakayahan, hindi kaya. Sa panahon nitong si David, kung papaano naganap na ang lahat. Sa pagiging hari, naibigay ang marapat. Ngunit maraming sinuong, marami ring laban. Panahon ni Moises, napakaraming pinakibakahan. Napakaraming ibinigay na mga palatandaan kung papaano naghari ang Ama upang masunod at matupad ang salita niya. Ngunit at pasubali, hindi pa rin naganap ang para sa Ama, kundi ang para sa tao, ang inuna ng tao. Ngayon, subaybayan naman natin at pakinggan kung anong naging kasaysayan ni Tobit. Isang mabuting mamamayan na may pagmamahal sa kanyang kababayan, na sinusuong ang kanyang sarili para lamang sa mga kapwa kababayan niya. Na kahit may takot siyang ilibing niya ang mga naging kababayan niya, dahil sa bayang iyon ay siya'y nananahan. Lihim niyang nililibing ang mga namamatay niyang kababayan, ngunit sa kabila ng kanyang ginawang kabutihan, ano pa sa palagay niyo ang nahiganti? Ito ba'y parusa? Kaparusahan ba? Kung bakit sa kabila ng kanyang kabutihan ay mayroon pang naganap sa kanyang mabulagang kanyang mga mata. Kaya't kapag nasuri ng mga lingkod, hindi pa pala matindi, mahirap ang dinaranas nila, sapagkat mayroon palang masigit pang mahirap ang pinagdaanan sa pagiging lingkod nila. Ngunit kapag inisip mo ang bilang pagkatao mo, sadyang mahahabag at maawa ka sa sarili mo, at masasabi mong, bakit dinanas ko ito? Kulang pa ba? Hindi pa ba sapat ang paglilingkod ko? Masasabi mo at mawiwika mo, sa ginawa mong pagtubos sa kapwa mo, ikaw pa ba magdurusa? Ngunit dahil ganyan ang buhay, bilang lingkod, pinapaunawa ng Ama, napapaunawa ng Ama sa mga lingkod niya kung bakit ang kaganapan ay pinatupad upang doon ay subukan ng katatagan na hambing sa apoy na dinadarang ang ginto upang dalisayin at patibayin. Ngunit hindi nga ito maunawaan ng tao, sadyang hindi maabot, matatarok ng hindi malawak ang pangunawa, nang hindi makaabot sa kanyang kaukulan at hindi makatalos ng kanyang kagustuhan. Kaya naman, dahil sa kahinaan ng pang-abot at pang-unawa, marami sa mga naganap sa buhay nila ang umayaw, tumalikod, humanap ng ibang totoo, naghanap ng katotohanan. Ngunit saan ba ang katotohanan? Hindi ba sa puso mo kung may pag-ibig ka sa Ama? At nadama mo siya at kinilala na, hindi ba doon ang simula
para malubos ang tiwala mo, malubos ang paniniwala mo, at maging matatag at matibay sa pananampalataya. Kaya't hindi doon nasusukat upang masabi mong ako ay nagbago, ako ay magbabago. Sapagkat handa ang amang sumuri sa mga anak niya at hindi sa salita doon niya nakikita ang pagbabagot na bago, kundi sa kanilang kalooban, sa kanilang diwa. Mga minamahal, hindi mahirap ang mga tumanggap. Nahihirapan lamang sa isip kapag nahirapan at di mo maunawaan ang nagaganap. Subalit dahil may amang nagbibigay liwanag at pangunawa, kapag napagbasihan mo ang mga kapwa mong masigit pala ang hirap na pinagdaraanan nila, masasabi mong, Diyos ko, lingkod ako, bakit nga ba susukuan ko ito? Samantalang ikaw naman ang sigla, ikaw ang buhay, ikaw ang galak, ikaw ang tagumpay. Kaya naman sa kabila ng mga pinagdaraanan ng mga lingkod na nagpapakatapat, naroon sa pag-ibig nilang puso ang taglay, ang pag-ibig nila sa Ama, ang takot nila sa Ama, ang pakikipagtotoo sa Ama, kaya't ang layon at nasa nila, patuloy na makibaka, patuloy maglingkod sa kabila ng dinaranas nilang hirap at sakit. Sapagkat nagtitiwala at naniniwala sila dahil ang Ama ang pinaglilingkuran at tiyamang siya ang nagbigay karapatan at kaparaanan kung paano naging lingkod sila. Nandun ang sukat ng katatagan at lalim ng pagsubok na doon ay lalaban at sasabihin, Ama pa rin ang aking tagumpay. Mga mahal, pag nilayan nyo ang lahat, ganang pagkatao di mababaybay, ganang katauhay di may babaybay, ganang katauhan walang mababaybay, ganang di nyo nasilayan, ito'y naiulat sa inyong lahat. Nawa, ang may pandinig ay nakarinig mula sa kasaysayan ni Tobit. Pag-uwi ko ng gabing iyon, naligo ako at pagkatapos ay doon na ako natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang magawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. 4 na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtatrabaho bilang maghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Paghatid niya ng kanyang mga ginawa, ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang magtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nangyari niya. Nakuha niya agad ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing, kaya't nang marinig ko, tinawag ko siya at sinabi, saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw mo. Ano? Hala, ibalik mo iyan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw. Ngunit ito ang tugon sa akin, niya sa akin. Yan ay dagdag na bigay sa akin bukod sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako, sabi niya, ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas,
lumabas din ang tunay mong pagkatao. Ang nangyayaring ito'y labis kong dinamdam. Sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi na tapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit siyang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan. Labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang ito iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpak. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak. Pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan. Pabayaan mo ang ng makitil lang buhay. Bayan na akong mabalik sa lupa. Masarap pa sa akin, ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ng hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa matiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga pang-uuyam. Mga minamahal, kung inyong pagninilayan, sa kabila ng kanyang bulag na mata, ayaw pa rin magkasala nitong si Tobit. Natatakot siyang baka ito'y nakaw lamang ng kanyang kabiyak. Kaya't sa kanyang walang makita at di nakikita ang mga kaharap niya, na wala siyang magawa sa kanyang pagkabulag. Ngunit ang isip niya ayaw pa rin magkasala. Ang puso niya ay ayaw pa rin magkasala. Kaya naman, sa pag-aakala niyang baka ito'y ninakaw ng kanyang asawa, pinababalik sa may-ari. Kumagkamisan, ang tao, sa kabila ng mabubuting ginawa, may nagaganap pang hindi natatama at di nararapat. Ngunit, ang mga tapat at nagpapakatotoo, kahit na ang dinaranas nila'y halos parang malugmok na, takot pa rin silang magkasala, takot pa rin silang maparusahan ng Ama. Ngunit gaano kaya ito kalalim na nakikita at nadarama ng kapwa nila? Hindi nga lahat ay makakabatid, hindi nga lahat ay makakakita. Ngunit itong amang butihin sa lahat, nang dumaing itong si Tobit, sa 4 na taon niyang pagkabulag, siya'y pinalaya ring ganap. Mga minamahal, sa kasaysayan lamang ni Tobit, makakakuha na kayo ng isang mainam at mabuting isang halimbawa. Isang halimbawa ng katatagan, isang halimbawa ng katapatan, isang halimbawa ng pakikipagtotohanan na sa kabila ng kanyang pagkabulag, hindi pa rin nawala ang kanyang pag-ibig sa Ama. At ang pag-ibig na yun sa Ama ang naging daan upang siya'y makatalima pa rin at sumunod sa kanyang kalooban na takot niyang gawin ang magkasala. At hiningi niya ng kapatawaran ang anumang kasalanan ng kanyang mga ninunot kababayan at tinanggap niya ang kaparusahan. Hindi siya tumutol, ni hindi siya nagsabing, bakit mo kami pinarurusahan? Kundi, bagkos ang sabi niya, kung ito ay daan at paraan sa aming mga kasalanan, sa mga kasalanan ng aking mga ninunot magulang, kami patawarin. Ngunit dahil sa kanyang mga dusang hinaharap, at kanyang mga pinagdaraanan na pag-uuyam, naisip din niya ang mawala ng buhay niya. Yan ang mga lingkod. Sapagkat ayaw na nilang magkasala pa. Sa pang-uuyam at pag-uyam sa kanila, hindi ang gumanti sa pag-uuyam at pang-uuyam sa kanila ang inisip at naisip nila, kundi bagkos, hinihingi na ang buhay ay kitli na kaysa sila'y para na lamang walang
kakwenta-kwentang tao na inuuyam-uyam. Subalit, naroroon ang habag at awa ng Ama. Sa palagay niyo'y namatay siya? Hindi. Ito'y isang halimbawa. Sa hirap at dusang dinaranas ng tao, hindi mo na nga kaya kumisay suko ka na. Parang gusto mo nang mawala pa kaysa harapin mo pa ang mga dinaranas sa buhay mo. Ngunit itong Amang mahabagin at tunay na nakakakita ng mga ginagawa ng mga anak niya, ang paglaya'y ibinibigay, ang kalayaan ay naibibigay. At dito nawa magkaroon ng tuon ng tao ang makakalaya rin sa kanilang pagdurusa. Dito nawa magtibay ang kalooban ng tao, ang palalayain din ng Ama sa hinaharap nila pinagdaanan mang pagdurusa. Sapagkat ang Amay noon, ngayon at kailanman, iisa ang layunin, mabuti man din. Kaya't ang bawat anak niyang nagpakabuti, patuto lamang na anuman ang pinagdaanan, may gantimpala pa ring nakalaan sa kabila ng dusa't hilahilman, sa bandang huli, kasiyahan. Nawa, lahat ng mga nasubukan, magbalik loob muli upang maibigay sa mga katapatan. At ang mga anak na nagsisikap na huwag masubukan, hilingin sa Ama, makapagtibay at makapagtagumpay. Sapagkat Ama ang kasadsaran at tunay na hangganan, kaya't kung ang tao'y magtitiwala sa Kanya, ibibigay ang makasadsyad ka at makakahulagpos ka. Kaya naman sa bandang huli, anuman ang hirap na pinagdaanan nitong si Tobit sa kanyang kawalan dahil hindi na siya nakakapaghanap buhay, ang kanyang asawa na lamang ang naghahabi, siya na lamang ang nagbibigay para magparaan at kaparaan ng mabuhay silang pamilya, kasamang anak nilang si Tobias. Sa madaling salita, mga mahal ko, hindi nga nalilihim at nalilingad o nalilingid sa Ama ang anumang kaganapan sa mga anak niya. Isa ba kayo sa maraming pinagdaraanan? Kasama ba kayo sa mga may pinagdurusahan? Isa ba kayo sa nagpapakatuto at nais magpakatapat sa Ama? Ang bilin at habilin niya, kasama na si Constancia, ang pagiging tapat at pagiging marapat, daan ng katighawan, daan ng kahulagpusan, daan ng bagong buhay, daan ng tagumpay. Kaya nga, nang ibigay ang paglaya sa pamamagitan ng Anghel Rafael, ibinigay ang katubusan sa kanyang mga mata ay magkaroon ng linaw sa pamamagitan lamang ng abdo ng isda. Napagaling ang kulaba. Samantalang 2 taon, halos ang kanyang pagpapagamot, samantalang lahat na ang sakit at dusa ay naroroon na binata. Samantalang lahat ay hinanapan ng kaparaanan ng mata. Walang nakitang kaparaanan, kundi ang kalooban pa rin ng Ama ang naganap. Yaong takda ng ibigay kay Tobit na mapalaya sa kanyang hirap, na makalaya sa kanyang pagkabulag, upang mapatotohanan ng Ama na ang kanyang mga anak na nilingap at nililingap sa pamamagitan ng pagtupad at pagtalima nila sa kabutihan at pagnanasa nila ng mabuti, may tinatakdang Ama. Kaya kayong lahat nagtitiwala at dapat magtiwala, ang lahat ay may takda. Maraming paraan at kaparaanan ng Ama, ngunit kung hindi pa niya napapakita, parang palagay mo'y wala kang pag-asa, parang palagay mo'y kawawa ka, parang palagay mo'y kay hiya-hiya ka. Ngunit kapag kumilos siya, lahat ng palagay mo bilang tao, pinapatay, pinaparam niya at napapakita niya, anak ka palang dapat magsumigaw sa galak dahil pinaglaban mo ang matuwid at mabuti. Mga minamahal, kayo ba'y nagdurusa? Kayo ba'y may pinagdurusahan? Kayo ba'y may binabata? Kayo ba'y nagbata? Alalahanin nyo, hindi nyo kayang magbata kung wala kayong pag-ibig sama. Alalahanin nyo, hindi nyo kayang tumupad kung wala kayong pag-ibig sa Kanya. Alalahanit isipin ninyo,
hindi nyo kaya ganang inyot kay isa-isa at nagkakaisa kahit kayo magkakaisa bilang tao pa. Ngunit, nang dahil siya at dahil sa kanya, lahat ay kaya. Hanggang sa makalaya, gumanda uminam ang pamumuhay ni Tobit, naging isang mayaman at nawala ang pagkabulang. Bago namatay, nabilinan kanyang anak at nasabing, anak, kailan may huwag kang magtatalusira sa Panginoon mo, sapagkat siya'y tapat kanino man. Kahit ang bawat pinagdaranan mong dusat hilahil ay walang malilihim. Kaya nga't ang nagpapakatuto tapat na lingkod, dito dinadalisay, dito nagpapakita kung papaano kumilos ang Ama. Ganang konstansyang pagkatao, di may sisiwalat ito, di mababaybay ito, kaya't ang bilang pagkatao niyang marupok at mahina man, kung magkamisay walang laban sa nilalang, ngunit ang pasubali, espiritong walang kamalayan, daratal at daratal, upang patatagin, patibayin ang katauhan. Alalaumbaga, kung may pagsisikap at pagsusumikap ang lahat, upang tamasahit kamti ng Ama, makikita niyong lahat ang liwanag niya at ang tagumpay mahahawakan niyo man din. Tao, ang araw ay may bukas. Ngunit, ang taong nawawala sa pag-asa, may takot at may hilahilang puso nila. Kaya nga, kung matibay ang ligaya at pag-asa mo'y Ama, lagi kang aasang may gagawin at magagawa siya, lulunukin mo lahat ang kahihiyan mo bilang tao, lahat ng pang-uyam ay tatanggapin mo, lahat ng katawat-tawat pananawa ng kapwa mo, dahil isa kang tapat at totoong lingkod. Yan ang pasubalit patuto ng Ama. Ang mga lingkod niya'y hinamak pinagtawanan, kaya't ang mga pinatupad niyang mga kaganapan, yaon ay pinarapat niyang maging ganap upang kung walang matutupad na ganito, paano mapapatutuhanan? May tumanggap, may nakatanggap, may nakaunawa at may umunawa, at dahil sa kanyang pag-ibig at pag-ibig ng katauhan, nabubuhay ang pag-asa, nabubuhay ang ligaya, nabubuhay ang kapayapaan, at nabubuhay ang saya. O taong aking mga inibig, isa lamang sa inyong narinig, ang sinalaysay ko't sa inyo'y halimbawa, nawa kayo'y magising sa katotohanan at mapagnilayan nyo nasaan ang buhay, nasaan ang tagumpay, at nasaan ang limakas at tibay. Kung kayo'y nasa Ama, ang puso nyo'y sa Kanya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Kaya nga't ang minasdan ng Ama, ang mga nakinabang kay Tobit, ang pinakinabangan sa gawa niya. Hindi minasdan ng Ama ang kamalian at pagkakamali ng mga ninuno niya. Kaya't siyang ginantihan sa mabuting ginawa niya. Kaya't patuto lamang ng Ama, sino man ang gumawa ng mabuti, sa palagay ay hinihirap at pinaghihirap. Ngunit kapag kumilos ang Ama, lahat ay magaan nilang matatanggap. Sapagkat yan ang pawang katotohanan, kung magkamisan may pinatutupad at nagaganap upang doon subukin ng tao kung hanggang saan ang katapatan, kung hanggang saan ang katatagan, kung hanggang saan ang pagmamahal, kung hanggang saan ang pagtanggap, upang sa pagkatapos ng lahat ng dilim, makita ang liwanag. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, sapagkat pagkalayo-layo man ang nilakbay at ilang beses maligaw, nang dahil di ka tumutugot pumaroon, kakamtin mo pa rin ang tama't totoong lugar mong dadakuan. Alalaumbaga, marami man ang nagpakikot-ikot na kaganapan sa buhay ng tao, kung iisang panuntunan at panindigan ang gagawin, ang kasasapit at wakas din, tagumpay man din. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang,
nec caramenea anam. Kaya't ang may pangunaway nakakaunawa, at ang may pandamay nakadarama, ang maliwanag ang matay nagliliwanag nga, kaisipan nila'y nakakaunawa man din at nabubuksang pawa, sapagkat alam nila ang katotohanan, at ang sinusuong nilang laban ay hindi pang tao lang, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, kaya't may naganap sa buhay nilang pinakikibakahan. Sapagkat kung di ka naglingkod, wala kang pagdaranan, at kung di ka kikilala sa Ama, hindi mo siya mararamdaman. Kung hindi mo siya hanapin, hindi mo siya masusumpungan, kaya't yan ang palatandaan. Sa bawat lingkod, may pinagdaanan, may pagdaranan, subalit ang matapat, tagumpay ay sasapiting ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman itong si Tobit, sa pamamagitan ng Anghel Rafael, naisugo niya ang kanyang kamag-anak na nag-anyong katauhan ay Rafael Arkanghel upang doon mabigkas, mawika at maituran. Tatantuin nila, ngunit hindi matatanto. Susuriin nila, ngunit di nila masusuri, sapagkat kung bulag sa katotohanan, walang makikitang kainaman. Kaya nga't ang may pandinig ay nakarinig. Ibinigay ang marapat, tinakda ang dapat, nakalaya sa maluwat na paghihirap at hilahil, dusang natanggap. Yan ang Ama, ganyan ang Ama, kaya't ang kumikilala sa Kanya'y nakikilala siya. Ang nagpapatibay ay hindi tao, kundi siya mismo sa pamamagitan ng Espiritu niya. Kaya't titingnan mamasdan nilang kapwa-tao bilang pagkatao, kung magkamisay parang bagang nanghihina na, ngunit hindi nila batid ang kaloob-looban, pinatatag, pinatibay ng Amang walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig, at tulad din sa kasaysayan nitong si Tobit, mismo asawa'y humamak at siya'y inuyang. Sinambit na marapat, lumabas din ang tunay mong kulay, sapagkat ang pagkakaalam, siya ay nagpaparatang. Ngunit di niya naabot at di niya naunawaan, ayaw lamang siyang magkasala ng Ama. Ayaw lamang siyang magkasala ni Tobit, kaya't sa kanyang mali at baluktot na pag-iisip, hindi niya natanggap ang pagtutuwid nitong asawa niyang Tobit. Kaya nga, may pagtutuwid na hindi maabot ng tao, may pagtatamang di maunawaan ng tao, ngunit ang palagay ng tao ay tama silang lahat, ngunit ang palagay ng Ama, ang tama sa tao, mali para sa Kanya. Mga minamahal, kapag ang tuntunin mo't dahilan mo'y pang tao, hindi na ito naarok at naabot ng Espiritu. Ngunit arukin mo't abutin ng pagka-Espiritu, matatanto mo, may pag-asa, may ligaya, may bibigay ang Ama. Kaya't ang mga anak niyang tapat at totoo, puso nila'y hindi nililigalig, hindi sila nawawala ng pag-asa, binubuhay niyang totoo tapat na pag-ibig, upang do'y tumapang ang loob at maging matatag ang isip. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat umaasa sila sa bawat dilim may liwanag, sa bawat dagok may tagumpay, sapagkat ang lahat hindi nabibigo kapag ang Ama ang hinanap. Nec caramenea hana, nec caramenea hana, nec caramenea hana. Kaya tulad ni Tobit, maraming kaparaanang hinanap para mapagaling ang kanyang mga mata, ngunit nang hindi binigay ng Ama ang paraan, walang nakitang liwanag ang mata. At nang tinakda niya sa makapakaraming niyang kaganapan, suriin niyo na lamang at inyong gunitain, sa isang taon marami kang magaganap sa buhay mo, ang 4 na taong pang binata. O tao, ngunit pinatotohanan ng Ama ang 1,000 taon sa lupa, isang iglap lamang sa akin. Kaya't ang mahaba mong taong binata, sandali lang sa akin. Kaya't kung magtitiwala lamang ang tao at magkakaisa sa pananampalataya, walang magugupot malulugbok, walang manghihinat masasaktan, walang luluha, at walang mamamatay sa hinagpis, kundi lahat aasa, pag-asa ay sa kanila.
Nekkaramenea hanang, nekkaramenea hanang, nekkaramenea hanang. Kaya nga't paano magpapantay ang damdaming tao at damdaming espiritu? Paano magkakatulad ang layunin ng tao at layunin ng espiritu? Kaya't upang maunawaan ng tao ang Espiritu Santo, magkaisa sa isang Diyos na totoo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Ako'y magbibigay na di kayang masilayan. Ngunit tao kung magbigay, lahat ng may matang maliwanag, makikitang lahat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may, ngunit ang binigyan at binahaginan ng hindi sa pamamaraan ng pangtaong kaloob, ang binahaginan at binigyan, siya lamang nakadarama niyan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Bigyan mo sila. Alam kong may magagawa ang Ama. Ganyan lang ang buhay ng mga lingkod. Iniiba ng Ama't naiiba. Sapagkat kung walang magkakaiba sa lingkod at di lingkod, anong patotoong lingkod sila? Kaya nga, ang pinatutupad at pinagaganap ng Ama, hindi katulad sa mga normal at ordinaryong tao. Kaya naman sila'y may panglirip, sila'y may pandama, at may pangsuri na hindi kayang liripin, suriin at damhin ng kapwa natural. Kaya nga dito na iba at dito ang pagkakaiba. Hindi ka kayang unawain ang kapwa mo dahil hindi matarok, di maarok ang para sa iyo. Ngunit ang Amang kinikilala at tinatanggap mo, talastas, nalilirip kang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Kaya't hahamakin ang mga naglilingkod, kukutsain ng mga nagpapakatapat. Ngunit sa kabila ng kanilang mga hirap at dusa, naroon ang pag-ibig nilang tumanggap, kaya't patuloy silang tumutupad hanggang makita nila ang liwanag ng tagumpay
sa pagkakahulagpos ng kanilang hilahin, dusamat, hirap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenea hanang, nekkaramenea hanang, nekkaramenea hanang. At nagwakas ang istorya ni Tobit at istorya ni Sarah sa hirap niyang naging 7 asawa na hindi lumigay at sumaya. Pinagdaop ng ama, pinagsama ng ama ang parehas na naghirap at nagdusa upang ibigay ang ligaya at pagsamahin silang masaya. Tao, ganyan ang ama, binibigyan niya ng kalapat ang mga anak niya, binibigyan niyang pruwebang patutoong buhay siya, binibigyan niyang patutoo na siyang buhay, siya ang galak, siya ang saya. Kaya't hinanap nyo ba siya at hinahanap nyo? Masusumpungan nyo, kadakilaan niya. Pagpalain kayo, hindi kayang baybayin ng istoryang katauhan bilang pagkatao, ngunit nabaybay ang istorya at naibalik ang istorya dahil di nyo nakita ang nangusap sa inyo. Pagharian kayo, tumatatag, tumitibay ang mga ginagamit. Hindi ang nagpapatatag, nagpapatibay ay mundo, kundi ang di nila nakikita at di nasisilayan, yaw ng kataas-taasang Diyos na totoo. Pagharian kayo, mga mahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang liwanag. Tandaan ninyo, kung ang isang isda lumalangoy sa isang sapa, kapag siya ay humulagpos, kung hindi naukol sa inyo, hindi nyo siya mahuhuli. Subalit kapag niloob ng ama, tinalikuran mo na't inayawan, doon pa masisipa ng iyong paa. Pagdakay damputin mo, mahuhuli ng kamay mo. Tao! Talinghaga lamang ang binigkas ko. Kung may pangunawa kayo'y mararamdaman nyo ito. Kaya't kung patuloy niyong kikilalanin ng Ama, anong di ipasisisod sa inyo, yamang hawak niya ang ligaya. O taong katotohanan ang tinuturan ko, nang ganap na lumigay ang puso nyo, damhin nyo't kilalanin ay siya, ipapapaalam niya at ibibigay alam niya kung anong marapat at dapat tupdin nyo, doon sa puso nyo ay mawawalang hilahil nyo at ang galak ay sisibol, mabubuhay na totoo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, tao sa mundo. Nekkaramenea hanang, nekkaramenea hanang, nekkaramenea hanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakasarap kapag ang Panginoon ang siyang dinamat na dama mo. Kapag kinuha niya ang damdamin mo, kapag nabuo siya sa puso mo, ngunit kay hirap pakibakahan bilang tao, kapag ang dinadala mo, parang para sa iyo'y bigat na bigat ka na. Kaya't sa inyong lahat, gawin niyong pamatok ay Panginoon, gawin niyong sandigan ay Panginoon, upang ang kapwa nyo nagmamahal sa inyo, pag-isahit magkaisa, magmahalan, tapat kayo. Pagpalain kayo, tayo na, mga mahal ko. Mahal na mahal kayo ng bahay. Yan.